Hangad ng karamihan sa atin ang makaakit ng swerte sa paparating na taon. At kahit nasa modernong panahon na tayo ngayon, ay marami pa rin ang naniniwala sa mga lumang pamamaraan upang makaakit ng swerte, lalo sa usaping pera. Ang ilan ay talaga namang binibigyang pansin ang mga ito at sinusunod. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang lahat ay nagiging abala na sa paghahanda habang papalapit na ang bagong taon, lalo na sa mga gawain upang maging swerte sa pera. Ang taon 2024, Year of the Dragon. Ang mundo ay tumatakbo gamit ang pera at lahat ay gustong makamit ito. Dumating tayo sa punto at tingnan kung paano makaakit ng yaman at magandang kapalaran. Ang pera ay dumarating sa mga nakakaalam ng halaga nito at ang mga paraan upang maakit ito. Kung walang pera, walang katapusan ng mga problema sa buhay. Narito ang ilan sa mga simple at popular na pamamaraan sa kung ano ang mga dapat gawin upang mapalago ang kanyang hawak na pera at di maubusan ng pera. Alin sa mga ito ang pinaniniwalaan at ginagawa mo? Swerte ang pera na nakakalat sa mga sulok ng bahay bago magpalit ang taon. Mainam na maglagay ng mga barya malapit sa bintana, pintuan ng bahay at pintuan ng kwarto, kusina at salas. Mas maraming barya ay mas malakas ang hatak sa puwersa ng swerte. Ang iba ay nagpapasabog ng barya at nagsasabit ng pera sa paligid ng bahay dahil sa paniniwalang magiging masagana ang ating pamumuhay sa papasok na taon. Iwasan na magsabi ng wala kang pera. Dahil baka sa kakasabi mo ng wala kang pera, talagang mawawalan ka ng pera. Kahit walang damdamin ang pera, ang swerte naman ang magtatampo sa iyo. Kaya kahit na konti na lang ang pera mo, huwag kang magsasabing wala kang pera. Gastusin agad ang mga perang nakuha at napanalunan sa sugal. Ang madali na pera na napanalunan, natagpuan, naibigay o ipinagbabawal ng Diyos, tinanggap ng hindi tapat, ay hindi magdudulot ng kaligayahan. Hindi sila dapat magtagal sa iyong pitaka. Kaya mas mabuting ipamahagi ka agad sa mga nangangailangan o gastusin. Itapon ang mga basura sa wallet. Ang pera ay hindi dadaloy sa pitaka kung maraming basura dito. Alisan ng laman ng mga wallet at alisin ang mga hindi ka nais-nais at walang silbi na mga bagay. Pagkatapos ay tingnan kung ano ang natitira upang magpasya kung ano ang talagang kailangan mo. Ayusin ng maayos ang iyong wallet gamit ang mga item na iyong ginagamit sa regular na batayan upang gawing hindi gaanong malaki at walang kalat ang iyong wallet. Laging maglagay ng mga barya sa bulsa at pitaka. May hatid ding swerte ang mga barya, kaya palagi ka dapat mayroon nito sa iyong bulsa at pitaka. Kung gumagamit ka naman ng cash register o calculator, maaari ka ring magdikit dito ng barya na hindi na maaalis. Iwasan na mawalan ng lamang pera ang pitaka. Huwag hayaang masaid o mawalan ng kahit isang kusing ang inyong pitaka. Baka mahirapan na itong magkaroon ulit ng lamang pera. Magtago ng kaunting pera sa iyong pitaka dahil kung ito ay walang laman, ikaw ay nag-iisa at walang katiyakan. Magtago ng 1,000. Pampaswerte at nakakaakit ng enerhiya kung may nakatago kang 1,000. Huwag itong gagastusin sa loob ng 1 taon para makaakit pa ng enerhiya ng pera at para dalawin o puntahan kayo ng mas maraming pera. Dapat nakaayos ang paglalagay ng perang papel sa iyong pitaka. Ayusin ang perang papel sa iyong pitaka mula sa mataas na halaga pababa. Suswertihin ka kapag ginawa mo ito. Dapat din ay nakaharap sa iyo ang mukha ng tao kapag binuklat o binuksan mo ang iyong pitaka.
Maglagay ng maraming pera sa bagong suot na damit at pantalon. Kapag isinuot mo sa kauna-unahang pagkakataon ang iyong bagong damit o pantalon, maglagay ka ng maraming pera sa kanang bulsa. Ito ay para hindi ka maubusan ng pera. Maglagay ng pera at barya sa bagong bag at pitaka. Ugaliing maglagay ng pera o kaya ay barya sa bago mong nabiling bag at wallet. At huwag mong gastusin ito. Ayon sa paniniwala, ang perang ilalagay mo sa bagong wallet o bag ay magsisilbing panghatak ng swerte. Tiyaking mayroon kang pera sa iyong bulsa sa iyong kaarawan. Tulad ng sa bisperas ng bagong taon, sinasabing sa iyong kaarawan ay dapat magkaroon ka ng pera. At hindi lamang upang mabili ang iyong sarili ng mga regalo, ngunit dahil nakakatulong ito sa iyo na makaakit ng pera. Ang mga nabanggit na pamamaraan ay talaga namang simple at madaling gawin, lalo kung buo ang loob at isipan mo na gawin ang mga ito. Nasa ating mga kamay pa rin ang ikauunlad ng ating buhay. At ang pinakamahalaga sa lahat ay samahan natin ng dasal sa ating poong may kapal na gabayan tayo sa taong darating.